tawag niya challenges. That believer faces throughout their spiritual journey. They can take many forms. Maraming pagkakaiba siya, including personal loss, illness, financial struggle, spiritual doubts. So, the Greek for trial is, sabi niya, Erasmus. Yan ang tawag nila sa Greek. Suggests that a testing or proving, while the Hebrew word sar is to convey a sense of distress or narrowness, highlighting the constraining nature of trials that can lead to growth and transformation. Hirapan pa natin sarili natin. May Tagalog naman pala. Ito po, sabi sa Tagalog, ang mga pagsubok ay madalas inilalarawan ng Biblia bilang mga hamon na kinakarap ng mga pananampalataya. So yung mga nananampalataya daw, meron tayong talaga hamon na hinaharap sa kanilang spiritual na paglalakbay. Kasi diyan tayo sinusubok ng ating kalaban. Mari itong magkaroon ng maraming anyo. So, kung hindi natin naiintindihan yung mga pagsubok sa buhay natin, ito'y maraming mga anyo. No? Kabilang ang personal na pagkawala. Nawalan tayo ng mahal sa buhay, sakit, o paghihirap sa pananalapi. Well, ito, common lahat tayo. No? O financial problem. At spiritual na pag-aalinlangan. Ito yung bumababa yung ating pananampalataya. Ang salitang Grego para sa pagsubok ay Erasmus, sinabi na na, at nagpapahiwatig ng isang pagsubok o pagpapatunay habang ang salitang Hebreo o sar, ito yung paghihirap, ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kalungkutan. So, yung mga pagsubok, pag hindi natin na-handle po na mabuti, ito'y nararamdaman natin kalungkutan o makitid na pagka-highlight ng mapipigilan na likas na katangian ng pagsubok na maaaring umantok sa paglago at pagbabagong anyo. Kung hindi daw natin na-handle yung mga ganyang bagay, maraming epekto sa ating buhay. Binabago niya even yung ating buhay, binabago niya. Mayroon na talagang maawa ka sa sarili mo. Magmumukmuk ka na lang. Di ba? Yung iba nakakaramdam ng mga depression. So kung mananatili tayong ganon, sino po yung nawala? Tayo, di ba? Ako, na-experience ko sa ibang bansa, walang pinipiling edad. Teenager up to the age of 60 and above. Makikita mo pag yan, natalo sila sa pagsubok, kawawa. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Wala. Yun na yung isa, pinapakain mo na lang na hindi na nila alam pa. So, ito pag-aaralan po natin, pag sa atin naman, at tumama ito, anong gagawin natin? So, ito yung sinasabi ng negative side of trial. So, ito naman yung, kung hindi natin ma-handle na mabuti, hindi mangyayari sa atin. The negative side that people often see or understand about trials and challenges includes feelings from frustration. Yung napuprostrate ka na, di ba? Incompetence. Yung sinasabi mo, siguro dahil sa incompetence ko o wala akong kakayahan, kaya nangyayari ito. Isolation. Iniiwas mo na yung sarili mo. Setback. Disrupt our sense of control. Pati yung control mo, nawawala na. Yung competence mo, nawawala na. Nawawala ka na ng bilib sa sarili mo. And self-worth. Yun na, no? Para sinasabi mo, wala ka ng kabuluhan sa mundo. Leading to negative emotion like disappointment, frustration, sadness. This emotion can further exacerbate, palalalayin pa yung psychological distress and hinder our ability to cope with adversity. Yung adversity, yung paano ka lumaban, diba? Paano mo labanan yung pag-trial. So, pag natalo ka, dahil nga feeling mo, na-frustrate ka, incompetence ka, wala ka ng kwentang buhay mo, kung mangyayari nun, maapektuhan yung psychological, o yung pag-iisip mo, hanggang wala ka nang magawa. Pipilitin mo na lang, wala na. Diba?
Kaya yung iba rin nakakatid na sabi natin, makamulala na lang mo. Kasi may mental block na lang, huling, I-admit ang trial. So, ang negatibong aspekto, sabi niya, madalas nakikita o nauunawan ng mga tao tungkol sa pagsubok at hamon na kinabibilangan ng mga damdamin ng pagkabigo, kawalan ng kakayahan at pag-iwalay. Ang mga pagkabigo ay maaaring makagambala sa ating pakiramdam ng kontrol, kakayahan, pagpapahalaga sa sarili. Yun ang mawawalan ka na ng kakayahan, no? Hindi mo napapahalagaan yung sarili mo, sasabihin mo, worthless ka na. Na umahantong sa mga negatibong emotion tulad ng pagkabigo at kalungkutan. Ang mga emotion nito ay maaari lalo pang magpalala, lalo pa niyang palalalain yung mental condition mo na magkakaroon ng pagkabalisa at langan ng ating kakayahan, makayanan ng pag-iirap. Dahil natalo ka na doon, hindi ka na makakapag-isip ng mabuti. Well, worse, di ba? Yung iba, nakikita natin na nakakaisip na sila ng masama sa kanilang sarili. Kasi nga, ito yung epekto di ba? Di ba? Magtatanong ka pa bakit ako? Di ba? Meron ka pang tatanong sa sarili mo. Yun nga, no? Sabi ko, minsan, pag gusto mong sumuyo, maglingkod sa Diyos, lumapit sa ating Panginoon, minsan naalala mo bakit ikaw pa, diba? Ang nakakaramdam ng mga ganito. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi po natin karapatan tanungin ang ating Panginoon sa mga ganung bagay. Kasi lahat ng nangyayari sa atin, may purpose at may dahilan. Okay. So ano naman ang sabi ng Bible about trials? Kanina, yun yung definition natin. Malulungkot ka, madidisappoint ka, mawawalan ka na ng gana hanggang sa sumuko ka na, nakaupo ka na lang sa isang sulok. Kung di ka pa kainin, hindi ka nakakain, worse, talaga mawawala ka na. Ano naman ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, sa James chapter 1, 2-4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan. Pasinin niyo po ariin ninyong buong kagalakan. Baliktad di ba? Imbes na malungkot ka, magdamdam ka, pero sabi niya, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo mga uhulog sa sari-sari tukso. Kasi pag natutukso ka, nasasama na yung pagsubok. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, ang Diyos sabi niya, pag naramdaman niyo yan, sabi niya, huwag kayong talaga malungkot. Bagkus sabi niya, magalak na kayo. Kasi yung mga pagsubok na yan, kung tayo nanatili sa ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. So pagka nagkaroon ka na ng pagtitiis, pumupunta ka na doon sa mga sakdal na gawa. Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So tingnan nyo, no? Ang definition ng Bible. Ang tao, definition, sabi niya, mawawalan ka ng gana, lahat-lahat. But sa atin, sabi niya, mga kapatid ko, arin yung buong kagalakan. Of course, hindi naman yung magsaya ka pa. Diba? Sabi, parang tanggapin mo, mayroong purpose ang Diyos dahil dito, at maging masaya ka dahil nabubuo mo yung pagtitiis mo. At kakaroon ka ng sakdal na gawa. Di ba? Pag naghihirap ka, yun nga, magiging madalasing ka sa panalangin. Nagiging mapagkumbaba ka. Kumahaba yung pasensya mo. Yan yung positive side na nakukuha natin sa pagsubok. Ano pa ang sabi niya? Sa Romans chapter 5, verse 3-5, ano sabi niya? At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalaman ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagan. Yung pagtitis kanina. At ang katiyagan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So, papasok na sa atin yung pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.
So ang Diyos, meron naman siyang proseso o meron siya naman na tutulong sa atin. No? Dahil doon sa mga paghihirap na yon, mabubuo yung ating pagtitiis at pagtsatsaga at unti-unting nabubuo yung ating pag-asa. Hindi yung kanina, tuloy-tuloy ka ng malulugbo. Lulugbo. Ako dito, sabi niya, hindi. Basta wag lang tayo bibigay sa ating pananampalataya. So, ano pang sabi niya? Ito, sa 1 Peter chapter 1, verse 7, na ito ang inyong totoong ikinagagala, bagamat kayo'y sa sangdaling panahon. Tignan niyo meron siyang minention dito, sandaling panahon. Ibig sabihin, hindi pang matagalan. Sabi niya, lahat ng pagsubok, hindi pang matagalan. Sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal na pagpapahayag ni Yesu Cristo. Yung pagsubok na sinasabi niya sa atin, mga kapatid, at tayo, ikinumpara tayo sa ginto. Sabi niya, mas mahalaga pa rin yan. Ang ginto, paano ba sinusubok ang ginto? Alam niyo, yung ginto, kung nagsasalita lang yan, magre-reklamo, di ba? Pag meron kayong gustong ibentang ginto, anong gagawin nila para malaman na ginto? Una, gagasgasin doon sa bato. Diba? Kung nagsasalita yun, magre-reklamo eh. Pangalawa, bubusan ka ng asido. Binanira. Pagkatapos ng asido, i-ano na naman yan, isasalang sa apoy. Di ba? Ganun na sinusubok. So, ang ibig sabihin, sabi nga ng Diyos, yung paghihirap kayo, sabi niya, mas malagap kayo. Kahit ang ginto. Ang ginto, hindi naman namimina, namina mo yung ginto na kagad eh. Hindi, di ba? Nakakita na kayo yung mga nuggets. Yung ginto, hindi siya buong ginto, may halong stone, may halong copper, silver, halo-halo. Paano mo maiiwalay yung ginto? Di ba, nakikita natin sa YouTube, sa TikTok, pakukuluin nila. Tapos lalagyan nila yung puti na borax. Tapos nakikita mo, ihiwalay yung impurities hanggang makuha mo yung ginto. So ganun po tayo mga kapatid. Para makuha yung ginto natin o maging mahalaga, dumadaan tayo ng pagsubok. Doon tayo pinumpara ng ating Panginoon. Ang buhay po natin, sabi nga, hindi naman siya bed of roses. Diba? Alam niyo ba yung bed of roses? Puro masaya. Hindi puro masaya. Mayroon dadaan tayo ng pagsubok. Kaya lang dapat, sabi nga, guided tayo kung paano natin tanggapin yung mga pagsubok. Yung nga, sabi ko kanina, di ba? Minsan, kung sino pa yung gustong lumapit o gusto pang magsilbi sa ating Panginoon, sila pa yung nakakaranas ng mga matinding pagsubok. May nakasulat po yan. Mamaya malalaman natin bakit. So, meron yung mga weakness naman na pagdating sa pagsubok, meron sinabi dito na ayahan natin yan. Kahit may weakness tayo, kasama naman natin ang ating Panginoon. Ito po mga kapatid, dito sa 2 Corinthians chapter 12, kung babasahin niyo po yung chapter 12 ng bunang ng 2 Corinthians, chapter 12, 1 hanggang patuloy, pero babasahin na lang natin yung 9-10. Ang istorya po dito, si Pablo, di ba? Alam naman natin si Pablo, di ba? Nung nangangaral siya, mayroon siya nararamdaman na sakit. May sinasabi yung mga iba, sabi nila, kasi noon wala pang ganong siya. Basta mayroon nakakaabala sa kanyang pangangaral. Siguro back pain, yung sinasabi nilang iba, arthritis, o yung iba, pagkahilo, gano'n. Basta mayroon siya nararamdaman sakit. Ngayon nagdasal siya na sana patanggal na yon. Alam niyo sabi ng Diyos, na Panginoon, ito sabi niya, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya bagkus ako'y nagmamapul. So sabi ng Diyos, okay na yan.
Yung biyaya ko naman binigay sa'yo, sabi niya, sobra-sobra na. Di ba? Pero sabihin, hindi naman talaga life-threatening yon. Pero mayroon siyang sakit na nararamdaman, hindi na siya pinagbigyan ng Diyos. Hayaan mo na yan, sabi niya. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. So, ibig sabihin, yung nararamdaman ni Pablo na yun, na kahit mahirap, sa Diyos sabi niya, wala yan. Kung titignan mo lang yung patnubay ko sa iyo, sapat na. Kaya nagsabi siya, sabi niya, kaya sabi ni Pablo, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang mananawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Ayun, no? Nagagalak siya dahil sa kahinaan, yung parang sinabi kanina sa James, di ba? Sa mga pagkaapi, sa pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga panghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat ako'y mahina, ako ngay malakas. Yun naman, di ba? Mahina man siya sa pangangatawan, dahil nakakaramdaman siya ng sakit. Pero sabi niya, malakas siya dahil alam niya, kasama niya ang ating Panginoong Yesus. So, ganun po. No? Minsan nagtataka ka kung meron kang konting sakit, hindi pinagagaling. Well, no? Sabi nga, isipin natin si Pablo. Si Pablo siya na mismo. Pero ang sagot ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya, sapat na sa iyo. Hayaan mo na yan. Hindi naman talaga life-threatening. Ano pa? Sa Isaiah 40:31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Ayan. Kung tayo maghihintay, mananatili, during our trial, itong sabi, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y pailang lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi makapapagod. Sila'y magsisilaan at hindi manghihina. So, ibig sabihin po mga kapatid, kung tayo manatili lang, hindi tayo patatalo doon sa mga trials na yun, maghintay tayo sa mga nangaghihintay, sabi niya, bigyan daw tayo ng lakas na parang isang agilang lumipad. Magsisitakbo man tayo, hindi tayo makapapagod. Magsisilakan man tayo ng mahaba, hindi tayo manghihina. So, yun po yung sinasabi naman ng Biblia, kahit yung definition ng tao sa pagsubok, talagang, di ba, nakapanlulo mo. It's a life-changing experience. Pero ang Diyos, iba naman ang approach niya. So, kailangan tayo manatili sa ating Panginoon. So, encouragement naman sa ating journey, sa ating mga trial. Ito yung sinabi ko kanina, di ba? Philippians chapter 4, verse 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalasa. Ito, parati natin nababasa yan, di ba? Sa mga social media. Kaya lang, minsan, hindi naman natin magandang basahin, di ba? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya lang, so, konting sakit lang, tumiyak ka na, hindi mo ma-experience ito. Bakit? Kasi ito pong sikas na to, kailangan ng pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya po yan. At dito sa 2 Corinthians, ito yung maganda eh. Hindi dumating sa inyo ang magtukso, pagsubok, kundi yaw matitis ng tao. So, hindi daw tayo bibigyan ng mga pagsubok o tukso na hindi natin matitiis. Na hindi niya itutulot na kayo tuksoin ng higit sa inyo makakaya. Kundi kalagit na hindi ng mga tukso ay gagawin natin paraan ng pangkilat upang ito hindi matiis. Bibigyan pa tayo ng solusyon. At dito sa Joshua chapter 1, verse 9, ito po utos sa atin. Hindi pa kita inutusan, sabi ng Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Ito po yung instruction sa atin. Tayo magpakalakas, magpakamabuti, no? Magpakatapang. Hindi po lang ng katapangan, maganda. May katapangan na gumawa ka ng masama. Kaya, in-specify niya rito, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Yung mabuting katapangan, hindi po yung katapangan na gumawa ng masama. Huwag kang matakot.
Hindi mga lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaron. Parati natin tandaan. Minsan na, ako minsan nag-iisip din, no? Bakit may mga tao na, kaya minsan ikaw, na-experience natin na sunod-sunod yung mga, ano tawag nila, yung sunod-sunod yung mga nararanasan mo. Nakuha mo na to, tapos nangyari pa to. Sabi, ako iniisip ko na lang si Bob eh. Di ba? Anong nangyari kay Bob? Lahat nawala. Pero, nung nanatili siya, lahat na doble. Next po, ito po yung sinasabi ko kanina. Bakit pag gusto mong lumapit sa Diyos, lalo ka minsan dumadaan ng mga pagsubok. Ito po sa Awil 34:19. Tandaan niyo po ito. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. So, sinabi naman po niya, yung mga matuwid daranas ng maraming kadalamhatian. Ngunit, ito naman ang maganda, iniligtas ng Panginoon sa lahat. Diba? Iniligtas naman niya tayo. Diba? So sinabi niya, tayo matuwid, makakaranas na maraming kadalamhatian. Bakit? Kasi hindi tayo nakikiayon sa sanglibutan eh. Pag kumukontra ka kung saan ka nakatira, maghihirap ka, di ba? Dito tayo nakatira ngayon, pansamantala. So, maghihirap nga tayo. Kaya nga sinabi niya, marami ang kadalamhatian ng matuwid. Ngunit, iniligtas ng Panginoon sa lahat. Sa lahat po, sabi, sa lahat. Iniligtas tayo. Financial man yan, sickness man yan, illness man yan, lahat. Lahat ng problema. Basta lahat. Sinabi mong lahat. Ay, hindi ko na alam ang pag-definition sa lahat. Di ba? Yan po. Yan po yung mga nagpapalakas naman sa atin. Kaya, dapat alam nating i-handle yung ating mga pagsubok. Hindi po yun yung end of the road. Hindi yan ang katapusan ng mundo. Meron po tayong Diyos, ang ating Panginoon Yesu Cristo. Nakaantabay natin sa ating journey. Ito naman, yung resiliency. Paano tayo kung nakaramdam ka naman dagok, no? Tapos, paano tayo babangon? Alam niyo po, ang mga Pilipino sikat dito eh. Alam niyo ba yung resilience o yung sinasabi nilang resiliency? Ang mga Pilipino sikat diyan eh. Lalo na yung mga Kapampangan. Yung resiliency, yung paano ka makabawi kagad. Paano ka makarecover, di ba? Nung pumutok yung Pinatubo 1991, titignan mo sa Fernando Pampanga o yung guwa-guwa, Bacolor dyan, di ba? Parang wala na eh. Desert na, di ba? Pero tingnan nyo naman ngayon, di ba? Simula dito sa San Fernando, bago ka makarating ng Lubao, wala man 1 kilometro, may mga fast food na, di ba? Ang dami. Pero kung titignan mo nun, oh my God, lahat nagpapalimos. Kasi nung nagtatrabaho sa Miguel, pupunta kami dyan eh. Walang oras na wala kang nakikita nagpapalimos sa daan. Kasi yung mga nakatira doon eh. Pero tingnan nyo, nakabawi tayo. Yan po yung sinasabing resiliency. Paano ka mag-cope up dun sa nangyari sa'yo? Paano ka makarecover? Ito, ang Diyos, mayroon siyang tulong sa atin. Paano naman tayo makapag-cope up after na makaranas tayo ng mga pagsubok? Sa Awit chapter 46 verse 1, sabi, ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa pagkabal. So, di ba? So, yan naman ang makakatulong sa atin paano tayo makaka-recover agad. Tandaan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Isa pa, sa Deuteronomy 31:8, sabi niya, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna. Nagpapauna siya sa iyo. Siya sa iyo. Hindi ka niya iiwan. Ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni mga paypay. So yan. Yan ang mga salita ng ating Panginoon na nagbibigay ng assurance na tayo'y makaka-recover. Sumunod to Proverbs 24 verse 16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal. Kanina sabi niya, matuwid, maraming kadalamhatian. At dito naman sinabi niya, ang matuwid ay nabubuwal na makapito. Sabihin, maraming beses. At bumabangon ulit.
Yan po kagandahan. Pero sabi niya, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunahan. Yan ang pagkakaiba natin. Yung masama pag nabuwal, yun na yun. Pero sabi niya, tayo matuwid, makapito ka man, mabuwal, pero bumabago ulit. Bakit? Dahil kasama natin ang natutunan. Psalm 34:18. Ganda po. During pain and suffering, sabi niya, it is essential to remember that God is close to those who are broken-hearted. Minsan kasi, during pag-iirap, no, parang ang iniisip natin, malayo yung Diyos sa atin. Diba? Iniisip natin, malayo. Lagyan na natin sa Tagalog. Tagalog naman. Parang hindi tayo mahirapan sa English. Sabi niya, sa awit 34:18, sa panahon ng sakit at pagdurusa, mahalagang tandaan na ang Diyos ay malapit sa mga bagbag na puso at ininiligtas ang mga nadurog sa Espiritu. At tingnan nyo, bagbag na puso at nadurog pa sa Espiritu dahil sa pagsubok. Ito nga sinabi niya sa awit 34:18. Ano sabi niya? Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ng puso at inililigtas ang mga nangalulupaypay sa Espiritu. Tinitiyak sa atin ng talatang ito na ang Diyos ay hindi malayo, ngunit aktibong naroroon sa ating mga pagkakilala, pakikibaka na nagbibigay ng kapanatagan at suporta. Ang pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kagipitan ay makakatulong sa atin na makahanap ng kapayapaan at lakas, di ba? Yung kanina sabi niya, pag natalo ka, di ba? Nawawalan ka na eh. Na-mental block ka na. Di ba? Yung definition natin kanina sa trial, na pag naapektuhan ka ng kalungkutan, no? Yung nawawalan ka na ng alaga sa iyong sarili, wala na, di ba? No. Pero dito sabi niya, ang pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kagipitan ay makakatulong sa atin na makahanap ng kapayapaan at lakas. At nagpapaalala sa atin na nauunawaan niya ang ating sakit at nais niyang pasiglayin tayo sa ating pagdurusa. So, yun po yung assurance natin. No? Ang Diyos, malapit siya. Tandaan po natin itong awit 34:18 na ang Panginoon ay malapit sa mga bagbagang puso at inililigtas ang mga nangalulupaypay sa Espiritu. Nangihina ka na sa Espiritu mo, pananampalataya mo, malapit ang Diyos. Pagdasal lang tayo, humingi lang tayo ng tulong at marami. So kanina mga kapatid, ba? Tanong natin, bakit kung kailan ka pa lumalapit sa Diyos, ang dami nating pagsubok. Di ba sinabi niya mga kanina? Maraming kadalang hatiya ng mga matuwid na tao. Pero sabi ng Diyos, ililigtas naman niya tayo sa lahat. Sinabi niya lahat niya. So, be strong po mga kapatid. No? Meron tayong assurance. Diba? Meron tayong assurance, meron pinangako ang ating Panginoon na bagamat nakakaranas tayo ng mga ganyan, diba? Nabasa natin, may mga assurance tayo. Basta huwag po tayo bibigay sa ating pananampalataya. Parati natin pagdasal na pag nagdadasal tayo, hindi yung hihingi lang tayo, basta sasabihin natin parati, kung luluobin nyo. Kung luluobin nyo, kung sana. Parating gano'n, di ba? Hindi yung pag nagdadasal, parang nag-uutos tayo. Hindi, parang natin sinasabi yung kung luluobin po nyo sana. Parating gano'n. Yung may submission. Susunod naman po yun sa James. Pag nagdadasal tayo, at pag humihingi tayo, parati natin sinasabi kung luluobin po nyo. So, maraming salamat po at magandang araw po. Bye, Mama. What is here for me? I went to flip. Sa nawitin pa po ba ng commemoration pang ng Teresa?
Break down the bread of life. Break down the bread of life. Ready? Sing. Break down the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit pants for the only living word. Bless thou the truth, dear Lord, to me. As thou didst bless the bread by Galilee, then shall all one day cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Sabi dadawag sa commemoration pa ni Brother Pero. Brother Jedwa. Okay, ito. Ito. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo naman po idala ako sa pagkakasa ating Panginoon. Tayo po yung magpapasa ng mga isugas bilang patotoo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 38-26. At po nakasabi. Sapagkat tinanggap po sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus, ng gabing siya'y pagkanulo ay dumpot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na ay makapangyarihan sa lahat. Ama, narito po ang tinapay na walang lebadura na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon. Pakibasbasan niyo po ito, Amang banal, at patawarin po kami sa aming nagawang pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap nito. At habang pinagputol-putol po namin ang tinapay, kami po'y kaisa sa iglesia ng aming Panginoon at umaalala ng aming Panginoon at nananatili hanggang sa muli niyang pagdating. Ang lahat pong ito ay aming idudulog sa banal mong harapan sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
natin po ipagpapatuloy. At ganun din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo ay magsisinom sa pag-alakala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay ngahayin ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, Diyos na ay makapangyarihan sa lahat. Ama, narito po ang sarang may katas ng kubas na sumisimbolo sa bagong tipan ng aming Panginoon. At kaspasan niyo po ito, Amang Banal, patawarin po kami sa aming nagawang pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap nito. At habang iniinom po namin ang sarang na may katas ng ubas, kami po'y nakikitipan sa iglesia ng aming Panginoon at nananatili hanggang sa muli niyang pagdating. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. That Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po yung dadako naman po tayo sa banal ng bagan. Gaya unang dati bago natin ganapin ang banal ng bagan, ay tayo magbabasa ng ilang talata bilang patutuo. Dito sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2, at gayon din sa 2 Corinthians
Kapitulo 9, verse 6 and 7. Ganito ang nakasulat. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsipan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Datapot sinasabi ko, ang nag-aasik na bagyana ay mag-aani naman ng bagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Manalangin mo tayo. Amang banal, narito pong salaping naligong sa araw na ito bilang aguloy. Basbasan niyo po, Ama, upang magamit po namin sa ikay bubuti at ikaunlad ng iglesia sa dakong ito. Pagpalain niyo po kami, Ama, sa aming mga trabaho at ang aming mga kapatid na walang trabaho ay bigyan niyo po sila ng mabuting gawain upang makapagambag sila sa ganitong pagkakataon. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming ipinaabot sa inyong banal na harapan sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Isang awitin pa po bago mensahe ni Brother Bernard. 587. It's so sweet to trust in Jesus. It's so sweet to trust in Jesus. Ready? Sing. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the sake the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. How sweet to trust in Jesus,
just to trust His cleansing blood. Just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease. Just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Ay pinalaw din sa mensahe pangunahan ni Brother Bernard. Pagigyan po na. So, magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ngayon pa man po, magpapasalamat po kami sa mga nakiramay sa pagpapala po ni Jerica May. Bali, kulang na lang po nakasagot sa dalawang bata na yun eh. So, alam po, hindi na pinalad. Nag-start po lahat ito noong April ng 2025. Kung saan na-diagnose siya ng cervical cancer. Dahil sa bata pa po siya, at age of 23 na po siya namatay. Mabilis po yung dahil active nga po yung cancer cell. So, mabilis po yung pag-ano. Ngayon, dahil yung bata po, kasama namin sa bahay, dahil nag-aaral po sila, syempre mapapamahal na sa yung tao at same time. So, para po wala na anak. Actually po, hindi man kami nag-usap ni Brother Winnie tungkol po dun sa Bible study niya. Hindi ko na nga po natignan. Kasi actually, nag-prepare po si Brother Winnie dalawa. Dahil dapat po si Brother Kian siya po tatayo ngayon dito. So nga po kahapon po, yun, alas 8 na, alas 9 ng umaga, receive na po kami ng tawag na yun, namatay na po din sa Calcutta. Inabot. Wala po kami preparasyon, hindi na po namin isip yung makakasama kami kasi mula po nung umaga na yun, nasa ospital na po sila. Minsan sumabol na lang ako. So hanggang gabi po, nag-iwalay na lang kami kagabi, mga bandang alas 11 na po na gabi. And then, nag-usap nga po kami ni Brother Mike na kung sino magte-take over dun sa naiwan nga po na nanigian. Sabi niya, yun nga po, nag-prepare na si Brother Winnie. Actually, kapatid, yung message na to is actually na-discuss na po ni Brother Winnie lahat kanina. Ito po yun. How all loving, powerful God.
alam such horrific pain and suffering. Yan nga po. Ayaw ko nung basa ni Brother Vinny. Marami nga daw kung kapalumpayan ang mga nangyayari sa atin. Hindi nga daw po magiging madali ang buhay ng Kristiyano. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo tatangis. Hindi ibig sabihin, walang mawawala sa pamilya. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo magkakaproblema. Parating may daraan at daraan. Pero kaya po nung na-discuss ng kapatid, nandiyan po parating pagkatapay, ililigtas daw po tayo sa lahat. Yun naman po yung greatest assurance na meron tayo. Inaalaw ba talaga ng Diyos to? Palagay natin. Ito po yung madalas na nagiging dahilan ng tao para lumayo sa Diyos, di po ba? Kapag, alam mo, lalo na po, i-example natin si kapatid na Gian, bagaman bata pa, pero pinagsisikapan niya, yun nga po, gampanan, yung tungkulin, naiatang sa kanyang balikat bilang isang tagapangaral din po natin. Yung isa po kalagad ng na pareho din po natin lahat na sumusuyo. Tapos kung kailan mas para nga po nung discuss kanina na Brother Billy, the more na lumalapit ka, bakit ka pa dumarating? Dahil buti pa nga yung mga nasa labas eh. Tayo minsan nakakapagtanong tayo sa sarili natin. Trabaho tayo ng trabaho. Tapos nagkukulang pa. Pero bakit yung iba? Hindi naman sila trabaho ng maayos. Hindi naman sila mga family-oriented person talaga. Makikita mo, paisip-isip lang, pero nakakaraos. Na tayo. Alam naman natin, di ba? Which is actually wrong. Parang tama yung sinabi ng kapatid kanina na huwag natin questionin sa ganong bagay ang Diyos. And actually, isa rin doon sa natandaan ko sa sinabi ni Brother Lito Paras ng nakaraang linggo, we don't even deserve God's mercy and grace, kung tutuusin. Hindi man nga eh. Minsan nga may nagtanong, sabi nila, bakit daw may Diyos? Actually, kung titignan mo yung tanong po is mali. Bagaman, hindi naman po kaila sa ating lahat. Mananampalataya o hindi, naririnig natin yung salitang may Diyos. Ano ang Diyos? Ano ang uri ang Diyos? Ngayon, siguro ang magandang itanong na lang natin sa sarili natin is, bakit tayo nandito? Kasi, kung walang Diyos, wala tayong tao. Kaya tayo nandito kasi meron palang Diyos. Kaya pala nilalang ang tao, meron Diyos. So, kapag may nakausap tayo na tatanungin, bakit may Diyos? Huwag yan ang itanong, baliktarin mo yung tanong. Tanungin mo, bakit ka nandito? Kaya ka nandito bilang tao na bubuhay dahil sa Diyos na mapagmahal. Nanilalang ang lahat ng bagay kasama tayong mga tao dahil sa pag-ibig niya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ipaliwanag na lang po natin ng maayos doon sa humingi ng katuwiran. Kaya may Diyos kasi nandito tayo. Pero kung walang Diyos, wala rin tayo dito. Wala rin po magtatanong kung bakit may Diyos. Diba? But first, yan nga, pain and sufferings. Ano ba yung pain and sufferings? Actually dito sa picture, yan na yung perfect example ng pain and suffering eh. Kasi kung titignan natin,
Pain, a sensory signal, often localized, representing a physical or emotional discomfort, such as injury or temporary grief. O injury, bawa nga, ganyan, hospital ka, pilay ka, saktor, or something so forth and so on. Pain, physical, pwede rin emotional. So, suffering, yun nga, which is mas broader meaning lang, mas malawak na meaning lang din naman yung suffering ng pain. A broader long-term experience encompassing emotional distress, alienation, and psychological, social, or spiritual damage. Medyo pang long-term po. Pero ito na yung perfect example niya. Kasi meron ng physical at meron na rin pong emotional distress. Which is ang sakit pala na kapag yung mahal na mahal mo, yung mahawa mo pa, makikita mo pa, actually matagal bago siya inilagay sa bag. Imigit sa oras din. So nakikita mo pa siya, nahahawakan mo pa siya. Pagkaman talaga makikita mo yung sinasabi pong nakakalungkot na butot balat. As in, gano'n na lang po talaga yun. Pero hanggang sa uling sandali, pare-pareho naman po kami lumaban. Pero yun na po yung gusto nung sa taas, di ba? Dapat hindi po natin bibigay. Pero yan nga po, yung perfect example, itong dalawa. So, inaalaw ba ng Diyos yun? Diba? Na-explain na rin po kanina ni Brother Willie sa atin. Hindi po inaalaw ng Diyos. Minsan po, yun po yung pagdalisay sa apoy, gaya po yung discuss sa atin ni Brother Willie. Sa pamamaraan, hindi naman po tayo ginto. Ang pinakaginto natin, yung pananampalataya. Pero doon tayo dadalisayin. Doon tayo susubukan. Yung apoy natin, yun yung mga pagsubok natin. Para maiwalay nga daw, sabi ni Brother Winnie, mga impurities at maging pure yung ating pananampalataya. Isa mga ipagmamalaki. Talagang, di ba kapag nakita natin yung ginto, kapag nadilisay ng gusto sa mainit, nakikita mo talagang nangingintab eh. So, stand out ka talaga. Kaya, di ba, utos sa atin, maging ilaw tayo. Hindi nga madali. Parang ang daling sabihin. Pero ang sakit. Pero kailangan. Kasi dun sa paraan na yun, kapag umaray tayo, dun tayo matututo. Yan. Actually, yan eh. How a loving, all-powerful God allows such horrific pain and sufferings. No. Yung pain and suffering is a byproduct of freedom. You believe that? Kasi po, may kakayahan tayo na maniubrahin yung buhay natin. So, be careful of what we wish for, what we speak. Natatandaan niyo po yung pelikulang Titanic. God Himself can shake the ship. Diba? Kahit ang Diyos daw, di ba mapalubog yung gigantic ship? Ano mo, binigyan tayo ng freedom, ng kalayaan ng Diyos na magsalita ng panunuya sa Diyos. Pero mo, parang ikinahon mo siya na inilimitahan mo yung Diyos na may lalang sa mismong dagat kung saan mo ilalagay yung vessel na yun. Eh di ba kapag tinignan mo yun kahit ano, napakaliit lang ng barko na yun, kumpara sa nilalang ng Diyos. Hindi po ba? Pero dahil sa may freedom tayo, may kakayahan tayo. Kahit ano gusto natin sabihin, di ba?
Kaya natin sabihin, kamukha na lang ni Ebat Hadad. Diba? Yun ang pinangyarihan niya. Kaya lang naman po tayo nakakaranas ng kamatayan dahil sa pagkakasalang ginawa ng tao. Kaya po pumasok ang kasalanan at nararanasan ng lahat ang kamatayan. Dahil binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na mamili from the very start. Hindi niya masasabing ginawa tayong robot ng Diyos. Kasi naglagay siya ng 2 puno sa halamanan. Pwede kang mamili. Pwede mong kainin ito o hindi. Pero hindi niya ginawang robot ang tao. Kasi kung ginawa niyang robot ang tao, isa lang yung halaman doon, wala kang option. But from the very start, meron na pagpipilian ng tao mabuti at masama. Oo, nararanasan mo ang kamatayan, pero noong oras na yun, di naman sila namatay. Bakit? We need to live those consequences. Lahat ng actions natin may mga consequences na kailangan natin harapin. Maganda man ang consequences o hindi. Kailangan natin harapin. And that's it. Palagi mo ba, kapag lumapit sa iyo yung isang tao, sinampal ka niya, ibig sabihin ba ng gawa ng Diyos? Hindi. It's a byproduct of freedom. May kalayaan ka kung gusto mong gawin ng mabuti o mali. Gusto mong malakit ng kapwa mo o gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. It's a byproduct of freedom. Yun yung pinaka-luxury na tinanggap natin sa Diyos. May kakayahan tayo parating mamili. So, huwag natin sasabihin, I don't have a choice. No! You always have a choice. Huwag natin sasabihin, wala tayong choice parating kung meron. Kaya sabi din ng kapatid ni Winnie, nandito tayo. Hindi tayo dahil mandato, nandito tayo dahil hindi tayo madalas kong nababanggit. Hindi tayo nandito dahil natatakot tayo sa Diyos. Nandito tayo dahil mahal natin ang Diyos. Naniniwala tayo sa Kanya kaya tayo nandito. It's not about fear. It's about love because we are bounded by love. And that keeps us strong, right? But we have a choice. Because we have this freedom. O dito, sa Roma 8:35, sino o ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Marami yan Kapigatian, kahagisan, pag-uusig, kagutom, kagubaran, poverty. Pareho lang din naman po yun. Mga threat sa buhay, kamatayan, kahirapan, mga pagtakis natin, mga problema, yan ba yung makapagpapatalikod sa atin sa Diyos? Kasi sasabihin natin, ako, dasal ako ng dasal sa'yo, pero bakit hindi mo binigay ang hinihingi ko? Ibig sabihin ba yun? Nalayo na tayo? Tatalikod na tayo? Ganun na yun. Actually, hindi lang ito yung mga bagay na nakapagpapatalikod sa atin sa Diyos Hindi lang yung puro, kasi kung titignan mo ito, puro lungkot. Minsan din, madalas nga kapag may pera tayo, mas nakakalimutan natin ang Diyos Hindi lang pag nalulungkot at may sakit at may problema tayo. Pag may pera din, nakakalimutan din. Kapag sobrang saya natin, nakakalimutan din natin. Pag parang kayang kontrolin na natin yung buhay natin, nakakalimutan na natin siya. Dito madalas napapatawag tayo kapag nandito tayo sa mga sitwasyon na ito. Doon tayo mas madalas kumulekta. Doon natin siya naalala. Dasal tayo ng dasal. Pero pag nagtatamasa tayo, minsan nga, isip lang tayo ng umaga. Actually, yung natulog tayo sa gabi, choice natin yun Kasi kailangan nating magpahinga.
Pero yung nagising tayo, choice na ng Diyos yun. Hindi na natin choice yun dahil hindi natin kontrolado kung ano mangyayari. Maraming pwedeng mangyari sa bawat segundo, pwedeng hindi na tayo magising. Pero napakalaking blessing na dapat na natin ipagpasalamat. At hindi lang tayo tatawag sa Kanya pagpapasalamat o dadaing sa mga oras na kung saan nandito lang tayo sa mga ganitong pagkakataon. Dapat kaiman sa pagkising pa man din, bago tayo humawak ng mga cellphones para mag-check ng mga kung ano man ang dapat i-check. Mas mainam na yun una, i-connecta muna tayo, check muna natin ang Diyos. Pasalamatan naman tayo by choice niya, gising pa tayo. Nang nga napanood ko yung sa Chosen, yung sa Netflix. Kapag gigis, yung meron, yung nag-portray na Jesus Christ doon sa The Chosen. Kapag nagdadasal siya, pagkagising niya, pinagpapasalamat niya sa Ama yung panunumbalik ng Espiritu niya sa katawang lupa. Dahil doon sa mga oras nga na yun, wala kang kontrol sa mga nangyayari. Pag natulog tayo na kahit anong oras, hindi naman natin maaalala, meron ganito, meron tayong ganito, meron ako nito, meron ako nito lahat. Meron ako mabuting asawa, magandang asawa, mabuting anak, magandang mga anak, mga ari-arian at ganito. Hindi. Pag natulog tayo, wala. Ay siguro managinip ka. Pero hindi mo makontrol yung buhay mo at hindi mo ma-inventaryo sa isip mo kung ano lahat ang meron ka pag natutulog ka. So kapag magpapahinga tayo, it is correct that it is our choice. Pero habang natutulog ka hanggang sa pag-isip mo, choice na ng Panginoon na gisingin ka pa ulit. Tayong lahat. Pro tayo doon. Kaya na, sana mas paigtingin natin na yung pagpapasalamat o pagkonekta sa Diyos, hindi lang po sa mga ganitong sitwasyon o kapag nagtatamasa tayo ng maganda. Sabi niya nga dito, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, hindi lang dun sa mga ganung bagay, mga paghihirap. Magpagtatagumpayan naman pala natin yan, kaya natin mapagtagumpayan yan sa pamamagitan ng Diyos. Tama yung sinabi ni Brother Willie, huwag lang tayong bibitaw sa pananampalataya natin. Because that's the end of everything. Dito, nakakapag-charge tayo, kahapon lang. Okay, lahat kami, it's natural. Human nature, na heartbroken tayo kapag gano'n. Actually, narinig ko si Gian kahapon, umiiyak siya. Sabi niya, na parang dinadalangin ko naman sa'yo. So, tinap ko yung shoulder niya, sabi ko, nak, huwag mong sisisihin. Huwag mong sisisihin. Which is, at first glance, siguro, talagang ganun yung initial, natin, response natin na kapag nasa ganung sitwasyon tayo, makakapagsalita tayo o makakaramdam tayo ng mga bagay. But it's a good thing na tignan nyo katulad po nito, hindi man kami nakapag-usap ng Brother Willie, pero na-refresh po kami doon sa Bible study ng lessons niya. Kasi minsan makakapagtanong ka talaga bakit? Pinaalam mo ba talaga yun? Ngayon, nabasa nga, ang dami, maraming mga magiging kapigatian tayo. Lalo na ba naman, unfair talaga yung mundo na to sa atin kasi ang may-ari ng sanlibutan ito, alam naman natin, di ba? So dahil dito tayo naririrahan, sabi nga, tama nga si Brother Willie, mahihirapan tayo. At hindi pera magiging mundo para sa atin. So let's accept the fact. Talagang ganun po. It's not a better place to live in, but it's the only place we've got. Diba? Ito lang ang meron tayo Wala naman pong iba.
Sabi niya dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin. Masulat po ito ni Apostol Pablo sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan. Ibig sabihin lang, dapat magkaroon tayo ng ganitong faith o pananampalataya. Diba? Let's walk by faith and not by sight. Sino po nakakatanda pa nung yung bata na pinalakad ko po dito sa gitna? Yung pinahawak ko po siya ng bote ay ng baso na may tubig. Na kapag lumakad tayo, para na may hawak ka ng buong isang basong puno ng tubig, sa paglakad mo, may tatapon. Hihinto ka at the moment dahil madidistracts ka. Diba? Maraming distraction, maraming setbacks along the way. Pero pag guminto tayo, and we turn back, para kumuha na naman ulit, wala tayong natapos, di ba? So let's keep on going. Kahit no matter what, hawak lang po tayo, tama. Kasi pag bumitaw tayo, wala na po. Wala na. Siya lang daw po yung ating masasandalan, matibay na sandigan. Wala namang iba eh. Kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas. But still, we're very thankful na nakikita natin mga mahal natin sa buhay, nakakapagplano tayo at nangyayari mga plano natin each and every day. So be thankful. So ayun na lang din siguro, don't ever walk away from God. Kasi wala naman tayong ibang matatakbuhan. 10 beses natin gustuhin, hindi natin mapangyayari. Hindi natin masasabing tayo yung sumusolusyon sa problema natin. Hindi. Nakasulat naman. Sa mga pagsubok, bibigyan niya tayo ng sagot. Tutulungan niya naman daw tayo sa mga pagsubok. Bibigyan niya ng solusyon at tutulungan tayo na mailagan ito. So kanino pa, siya lang naman ang may pangakong ganito at wala na. At tested and proven naman po natin dito siguro. Kaya hanggang ngayon, lahat po tayo pakiusap, pagbakan natin, masakit man ang daraan sa buhay natin, ganun po siguro talaga. Mahirap tanggapin, pero kailangan natin gawin. Actually nga po, halos na-discuss na ni Brother Willie lahat yung mga ano kanina. And I'm very surprised actually, very thankful. Maraming salamat pati the answered prayer kasi kahit ako sa may bahay ko, parang hindi rin ako nangyari kasi natanong ko rin yun eh. Na parang bakit? Diba? Pero hindi tama eh. Hindi tama. Sa anumang dahilan, hindi tama. Diba sabi nga, binasa na rin ni Brother Winnie eh. Sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, yung masusumpungan sa ikapupuri at ikalalhati at ikararaman sa pagkakahayag ni Kristo. So makikita yung pagiging Kristiyano natin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Tama, pain is inevitable. Sabi ng instructional. Totoo yun. Hindi mo may iwasan na masaktan ka. Pag lang nagmahal ka, di ba masasaktan ka? Kamukha nito. Kaya kami nasasaktan kami kasi dahil minahal namin yung bata. Kung ayaw mo masaktan, sabi nila, huwag ka magmahal. Pero, ang tanong, pwede ba natin turuan yung puso natin na huwag magmahal? Hindi, di ba? O pwede ba natin turuan ang puso natin kung sino mamahalin? Hindi naman, di ba? Sabi, in a sense, pwede ka namang hindi mag-suffer. Actually, hindi rin ako nakita ko sa Google. Actually, hindi ko masabing
case-to-case basis siguro ang pagiging optional ng suffering. Halimbawa, sa pagmamahal, naniniwala pa kayo doon sa magtira ka sa sarili mo? O kapag nagmahal tayo, parati nagiging 100%. And then inevitably, hindi maiwasan na kapag nabigo tayo, masasaktan tayo. Ganun din, di ba? Hindi mo masasabi, uy, huwag mo na may bigay lahat ng pagmamahal mo, magtira ka sa sarili mo. Ewan ko hindi ko makita aplikable sa lahat. Pero tandaan natin, pag nagmahal ka ng totoo. Not unless, yung sinasabi mong pagmamahal, sariling konsepto mo. Konsepto ng tao. Pero yung unconditional love, pag inilagak mo sa tao, parating 100% yun. So, pag nagmahal tayo, kakambal na po ang masaktan tayo. So, hindi talaga may iwasan yan. So, ano na lang magagawa natin? Binatang mo na ito po. Believe in hold tight. Dinadalisay sa apoy, ang ginto at pilak, sabi sa kawikaan. Ngunit sa puso ng tao ay Diyos ang sumisiyasan. Siya po din naman ang nakakaalam ng lahat eh. So, ayun po. Don't ever walk away from God. Keep the faith, which is kinamit din po ni Brother Mini kanina. Kaya nga, maraming salamat po sa Diyos at sa ating mga kapatiran. Ayan po, tinawagan po muna sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo. Si Brother Macron was in prayer. 690. We're marching to Zion. We love the Lord. Ready? Sing. Come we love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And dance around the throne, and dance around the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion gives 1,000 sacred streets before we reach the heavenly fields. Before we reach the heavenly fields, on walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city
us from to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manatili pong brother.